Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, grabe to. PRRD sumabog na sa galit, di nakapagpigil harapang sinupalpal ng katotohanan si Pres Marcos. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento mula po ito kay Pinoy News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga mga kababayan, nasa thumbnail po natin. Nailigtas ni Duterte. Nako, nasampal ng katotohanan. Ito ang bangungot sa buhay ni PBBM. Bakit di ito nagawa ni Pres Marcos? Yan mga kababayan, nagtatanong po tayo, no? Dahil nga po dyan, pag-uusapan po natin itong condolence pala doon sa pamilya, no, ng binitay na OFW diyan sa Saudi Arabia. Aba, hindi pala nalaman ng pamilya, no, niya dito sa Pilipinas na binitay na pala siya noong October 5 mga kababayan. So, eto, may isang OFW po na naglabas, no, ng kanyang kasi nandun po sa Saudi Arabia mga kababayan, no. Siya po ang ating pakinggan, no, kasi siya naman po ang nakakalam ng sitwasyon ng mga OFW doon po sa Saudi at bigyan na lang po natin ng reaksyon, no, ang kanyang mga sasabihin. At alright, at eto na nga mga kababayan, pakinggan po natin ito. Good morning, no. Dito sa Saudi may binitay tayong isang kababayan. So hindi alam ng kamag-anak na binitay siya kasi nakapatay siya ng Saudi national. Pero binalita naman siya sa local news dito sa Saudi. So kawawa, no, parang napabayaan ng gobyerno natin. Kasi sa totoo. So yan mga kabayan, siya mismo nasasabi niyang napabayaan ng gobyerno yung kababayan nating OFW na binitay dyan sa Saudi. So ano bang implication nito mga kababayan? No? Ang gobyerno, kasi hindi nalaman, sabi niya, di ba? Binalita doon sa local news pero hindi pa nalaman ng pamilya na dito sa Pilipinas. Ibig sabihin tinatago ba? Tinatago ba ito ng embahada ng Pilipinas, no? Philippine Embassy diyan sa Saudi? Yun po kasi ang lumalabas mga kababayan, parang itinago, something like that, no? Totoo lang nung panahon ni Tatay Digong, wala po akong narinig na may nabitay. Sa Abu Dhabi may narinig ako na muntik na siyang ibitay kasi nga napatay din niya ang amo niya na gusto siyang rapin sa amo niya. Pero yun yung naagapan sa pamahalaan natin. Pero ngayon kahit pamilya hindi alam na binitay siya. Kawawa naman. Siyan mga kababayan, ngayon, no, anong ginagawa ng gobyerno? Ito si ate, tingnan nyo. Sabi niya, kahit pamilya, hindi alam. Sa panahon ni Tatay Digong, yung mga ganitong cases na aagapan pa. At mamaya mga kababayan, meron po tayong papakita na mga news reports, no, na kung saan talagang totoo naman, no. At ibubunyag rin ni Tatay Digong kung paano niya ginawa yon. Why this government cannot do the same, no, sa ginawa ni dating Pangulong Duterte? Kaya naman palang iligtas sa bingit ng kamatayan, bakit hindi nyo ginawa? Dahil hindi nyo po binigyan ng pansin itong ating OFW, mga kababayan. Yan po ang totoo, diba? Hindi nyo binigyan ng pansin ang ating mga OFW. Saan po kayo nakatutok? Dito sa paninira sa ating dating Pangulong Duterte, kaliwat ka ng mga investigasyon ng iyong ginagawa. Kung sino patuloy yung gumagawa ng kabutihan, siya patuloy ang iniimbestigahan, no? Tingnan nyo nga yung mga witnesses ninyo, diba? Kung gumawa ba sila ng mabuti sa bayan, sana yung gawin yung witness, yung gumagawa ng mabuti sa bayan, diba? Sa sobrang desperado na kayo, no, na ipin down ang Duterte, eto, nakalimutan nyo na mayroon pala tayong isang kababayan na nasa bingit na ng kamatayan. Hindi nyo man lang ipinaalam sa kanyang pamilya. Bakit?
Dahil busy po kayo sa pag-iimbestiga. Oh, dito sa kaliwat kanang pag-iimbestiga ninyo sa mga Duterte at sa kanilang mga allies. Ngayon, ang tanong ko mga kababayan, itong pagkamatay ba, ha? Itong pagbitay ba sa ating kababayan dyan sa Saudi Arabia, maging topic sana ito, no? Nitong Quadcom or sino mang committee dyan sa Kongreso at Senado, no? Ha? Dahil may mga kailangan repasuhin na batas. I think, no? Kasi biruin nyo, hindi pinaalam. Diyan pa lang mga kababayan, meron ng violation na. 'Di ba? Hindi pinaalam sa mga kamag-anak niya. I think makakagawa po sila ng concrete, very strong law, no? To make our OFW more protected, no? And safe doon po sa kanilang pinagtatrabahuan mga kababayan. Kasi mga karib natin, kung nakatutok lang kayo lahat sa Duterte, wala na. Tulad dito ngayon, napabayaan na. Sana lang hindi kayo itong mga hinayutak na matonggrista at senatongs. Sana lang wag niyong pabayaan to. Imbestigahan nyo. Gumawa kayo ng batas para hindi na po ito maulit, na hindi agad-agad ipaalam sa pamilya niya dito sa Pilipinas. Diba? Baka maging tahimik lang kayo nito, nako. Malaking kahihiyan to sa international community. Lalo na, malaking kahihiyan to sa nagpapadala ng mga dolyares dito sa Pilipinas. Ang tinutukoy ko po ay ang ating mga OFW, di ba? Malaking kahihiyan po ito sa administrasyon kung hindi nyo po ito bibigyan ng pansin. Hindi na nga kayo nakatulong, hindi nyo na nga natulungan yung tao, no? Na at least, no, ipakita sa buong mundo na may ginawa kayo, kasi pumunta kayo, late na rin di ba? Wala na. Wala na po. Nabitay na po. Anong masasabi niyo mga kababayan? Nakakagigil, di ba? So, ang daming dito sa Saudi guys, no, sa mga kababayan ko, para malaman nyo, ang pinakamaraming nasa ditro ngayon na Pinoy dito sa Jeddah. Dito sa Jeddah, kung saan po ako nagtatrabaho ngayon, dito ang maraming nakadetro. So, sana mag-ingat yung mga kababayan ko. Malungkot kasi nga napakalungkot, nagpunta dito para magtrabaho tapos dito sila mamamatay. So ang mga naman natin, mga kababayan naman natin, hindi yun siguro magkaroon ng kasalanan, hindi yun makapatay kung hindi naman siguro inunahan yun ng mga Saudi national, kasi hindi po lahat ng Saudi national dito ay mabait, hindi po sila lahat edukado, hindi po sila lahat na natatakot sa Diyos, hindi po yan totoo. Meron talagang masasama. Kahit nga yung yung boss ko mismo nagsabi na hindi po lahat sila mabait. Hindi po lahat ng Saudi national po mabait. Hindi po yun. Kasi mismo siya nagsabi sa So yan mga kababayan, sa ating po mga OFW, no? Ingat po kayo at sana, no? Ay walang mangyaring katulad nitong nangyayari dito, kasi pag may nangyari pong ganito, lalo na sa administrasyong ito, baka wala talagang magawa. At hindi malaman ng inyong pamilya ang mga nangyayari dyan sa inyo. Nako talaga. At ito na nga mga kababayan, pakinggan po natin itong mga reports na ito na kung saan si PRRD lang po ang nakakagawa nito. At gusto kong i-question, bakit hindi ito na ginawa ni President Bongbong Marcos Jr.? Kaya naman palang tulungan, no? Eto mga kababayan, pakinggan po natin. Higit 2 dekadang nagtrabaho bilang kusinero sa Middle East si Roderick Aguinaldo. Pero nasangkot siya sa pagpatay sa isang Pakistani sa Bahrain. May 2017 nang hatulan ng korte si Roderick ng kamatayan. 1 taon mula nang unang sumulat si Pangulong Duterte kay King Hamad bin Isa Al Khalifa ng Bahrain, ibinaba sa life imprisonment ang naunang hatol na bitay kay Roderick. Muling sinulatan ng Pangulo ang hari ng Bahrain para naman sa panibagong hiling na pardon para kay Roderick. Wala pang 1 taon mula nang maibaba sa life imprisonment ang hatol na bitay, nakalaya si Roderick Aguinaldo.
So yan ha, mga kababayan. Nasa death row na. Oh, nasa bingit na ng kamatayan pero nailigtas pa ni dating Pangulong Duterte. Palakpakan po natin. No? Ano kaya ang sekreto ni dating Pangulong Duterte kung bakit sulat lang yun ha? Eto si PBBM pumunta pa talaga siya doon pero walang nangyari. PRRD sulat lang. Approve. Nako, nakakabilib, di ba? Tapos na mabigyan ng royal pardon ng Hari ng Bahrain. Agad na ipinaabot ng Pangulo ang pasasalamat sa Hari ng Bahrain sa pagpardon kay Aguinaldo kasama ng 15 pang OFWs. Masasabi ko na ito yung pinakamatinding himala na nangyari sa buhay namin. Ibinunyag naman ni Pangulong Duterte kung paano nailigtas sa parusang bitay ang Pinay overseas worker na si Jennifer Dalquez. So ito mga kababayan, ibang kaso na naman ito. Yung kanina, nailigtas na ni dating Pangulong Duterte. Ngayon naman, ito, ibang kaso naman ito, no, nailigtas rin at ito, ibibisto, ibubunyag ni dating Pangulong Duterte ang kanyang sekreto kung bakit, no? Kung bakit, kaya pala ng isang Philippine President na magpalaya ng mga ganung di ba? O, nakakabilib po. Ito, pakinggan natin kung ano kaya itong sekretong ito. Sa UAE. Ayon sa Pangulo, tinakot niya ang mga opisyal ng UAE na ipatitigil ang employment doon oras na bitayin ang ating kababayan. What I'm trying to say is, kung hindi ka walang mangyari talaga sa bayan na ito. Totoo lang. If you cannot say better behave. Ganito ang luha ng hustisya, ng kalayaan, at ang muling makapiling ni Jennifer Dalquez ang kanyang pamilya. Sa Twitter post ng Administrator ng Overseas Workers Welfare Administration na si Hans Leo Kakdak ang pagkikita ni na Pangulong Rodrigo Duterte at Jennifer Dalquez sa Malacanang kahapon. Niyakap ni Dalquez ang punong ehekutibo. Batay sa tweet ni Kakdak, tearful at joyous ang pagkikita ng dalawa. Si Dalquez ang So ikaw ba naman mga kababayan, di ba? Mailigtas mo at di ba makaligtas ka sa bingit ng kamatayan. Sino bang hindi matutuwa diyan? Yan pala ang sekreto ni dating Pangulong Duterte, no? Kailangan talaga strong ka. Hindi ka pwedeng ikaw yung kontrolin, di ba? Ikaw yung kontrolin ng ibang president, no? Nakita niyo po yung strategy ni dating Pangulong Duterte. Siya po ang nagkontrol. Kung baga sa laro pa, nasa kanya na ang bola, di ba? Who controls the ball, di ba? Yun siya mananalo, di ba? Grabe, ang galing-galing, di ba? ang OFW na hinatulan ng death penalty ng United Arab Emirates sa kasong pagpatay sa kanyang amo. Sinaksak umano ni Dalquez ang kanyang amo matapos siyang pagtangkaang gahasain. Ayon kay Pangulong Duterte, nagbanta siya sa UAE hinggil sa kaso ni Dalquez. Sabi ko kasi, sabi ko, tayo ninyo yan. Sabihin ko sa inyo. Naghihinagpis ang magkakapatid na Dimapiles nang makumpirmang kapatid pala nila si Joanna Daniela Dimapiles ang natagpuan sa loob ng freezer sa Kuwait. What are you doing to my countrymen? And if I were to do it to your citizens here, would you be happy? No. Oh, parang pinirito ang gilitson. Is there something wrong with your culture? Is there something wrong with the values? Potang inaprinansya yung katawan. There will be no more recruitment for especially domestic helpers. Wala na. Pinamamadali ni Pangulong Duterte ang repatriation o pagpapauwi sa mga kababayan natin na gustong umuwi sa bansa. Hinatulan ng bitay ang mag-asawang pumatay sa OFW na si Joanna Demafelis. Sa kabila nito, hindi pa rin daw aalisin ng Pilipinas ang ipinatupad na OFW deployment. So yan mga kababayan, no? Umaksyon agad yung sa kabilang gobyerno. Hinatulan agad nila yung kanilang yung may sala, di ba? Ganon sana.
Ngayon mga kababayan, binitay po ang ating isang kababayang OFW sa Saudi Arabia sa administrasyong ito. Ha? Ano naman kaya, no, ang gagawin ng Saudi Arabia to make, no, yung Philippine government na magtiwala pa rin sa kanila? Employment ban sa Kuwait. Umaaksyon si Bim Santos. Nabawasan daw kahit paano ang bigat na nararamdaman ng mga kaanak ni Joanna Demafelis, ang OFW na pinatay at itinago ng kanyang mga amo sa freezer sa Kuwait. Bitay kasi ang naging hatol ng korte sa Kuwait sa mag-asawang sospek na sina Nader Esam Asaf at Mona Hasun. Sinalubong ni Pangulong Duterte ang mahigit 100 OFW na umuwi sa bansa mula Kuwait sa Naiya kagabi. Sila ang nag-apply ng amnesty kasunod ng anunsyong total deployment ban sa nasabing bansa. Kaya dito pa lang mga kababayan, no, talagang mararamdaman natin yung pagmamahal ng ating mga kababayang OFW dito kay dating Pangulong Duterte. Kasi ramdam na ramdam po nila, no, na mayroong gobyernong tumutulong in case of emergency, no, na manganganib ang buhay nila, di ba? Merong gobyernong tutulong sa kanila. Ewan ko lang ngayon sa administrasyong ito kung ano po ang nafi-feel ng ating mga OFW ngayon. May binitay na ating kababayan. Ako naman talaga, oo. Hindi ko nagustuhan at saka hindi ko na masikmura. Sabi ko, pauwin mo lahat. Walang pera, mag-knockout ng aeroplano kung sino dyan. Basta pauwin mo lahat. I'd like to say that again, welcome. I love you as a Filipino. Mahal ko kayo. At hindi po ako papayag samantalayin kayo. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na binita. So ito naman mga kababayan, sa administrasyon naman po ni PBBM, pakinggan din po natin. Noong October 5 ang isang Pilipino sa Saudi Arabia dahil sa pagpatay sa isang Saudi national. Ayon kay Romel Romato, Charge d'Affaires Philippine Embassy sa Riyadh, isinagawa ang pagbitay ng walang abiso sa pamilya nito o sa embahada alinsunod sa lokal na batas. Naharap ang Pilipino sa parusang kisas o retribution kaugnay ng alitan sa pera. We tried everything and for many years. And the Saudi government really tried to look and to be sure that the judgment of hanging was actually deserved. Nonetheless, we So yan mga kababayan, nakakapanghina, no? Kasi biruin mo, deserve. Sa presidente natin maririnig na deserving yung ating kababayan na ganun ang gawin. Gawin nila sa ating kababayan yung bitay. Tapos sasabihin ng presidente natin, deserve. No? Nakakalungkot mga karibyo natin. Tinagurian pa ng mga bagong bayani ang mga OFW, pero pag ganito, ako sa inyo, para mamroblema ang gobyernong ito, umuwi kayong lahat at humingi kayo ng trabaho sa kanila. Diba? Grabe naman. we appealed to the better natures, I guess, of our friends in Saudi Arabia. The law there is very strict, and one of ours has been taken away. So yan mga kabayan, one of ours is taken away. Ganun-ganun lang yun, hindi ka magagali. Wala kang sasabihin na ikakatuwa ng ating mga kababayan. Kasi I'm very sure na everybody that are listening, no, ay hindi po natutuwa. Diyan sa sinabi ni PBBM na yung mga keywords lang, deserve or deserving, di ba? One of ours is taken away.
Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Talagang ako nga, hindi ko kamag-anak yun, pero nasasaktan pa rin. Medyo masakit rin, di ba? Kasi kababayan natin yan, bibitahin sa ibang bansa, tapos yung gobyerno natin sasabihin, deserve. Okay, well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong opinion? Talagang si Tatay Digong lang nakakagawa ng mga milagro, no? Anong gusto nyo? Presidenteng palamura? Or presidenteng nagmumukhang santo? Parang hindi naman. Hindi ba? Comment na lang po sa baba, mga kababayan, para at least malaman po ng ating mga kababayan ang inyong opinion patungkol po dito. Right? Maraming salamat po.